Live kita nga nanukad dinhi for the very first time sa Municipal Police Station sa La Libertad, lungsod sa Zamboanga del Norte. Kauban nato diri ang mga kadagkuan sa lungsod sa La Libertad ug aniya kita nahimutang sa third floor sa Municipal Police Station La Libertad, Zamboanga del Norte. Kuyugan mo namo o kuyugi kami karon sa ato ang edisyon sa Kapihan sa Dipolog nga live guide kita nanukad dinhi sa lungsod sa La Libertad. Salamat kaayo sa Municipal Police Station, pinaagi kang Lieutenant Larry Tumanda, ang atong Chief of Police sa La Libertad, tapos si Mayor Romeo Mejia sa lungsod sa La Libertad. Uban pa mga kadagkuan nga maoy atong host diri sa Kapihan sa Dipolog live sa lungsod sa La Libertad. Kini sa Edit 22 mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog ug kauban sa minyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program sa Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte, kutob sa maabot sa ato ang Sibya, o madungog kita pinagi sa kahimanan sa Magic FM 90.9 FM 90.9 megahertz, no. Salamat kayo ngadto kang Belter Villanueva ug ingaman si station manager Arnel Crong. Kauban nato diri ato niyang acknowledge ato mga panelists atong Kapihan sa Dipolog. Sa dili pa kita maadto sa unahan ato ng sangpito ng ating labaw ng magagagahom o mga kitang tanan. Please join us in praying. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs, and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory, no? Salamat kay Lord, nga nabot kami diri sa lungsod sa La Libertad karong buntaga. Atong kauban sa ato ang crew sa Kapihan sa Dipolog, si Dexter Pahente, kauban nato Silbert Adetico Dondoyano, ang may atong nagdumala sa atong social media platforms, sa YouTube, sa Facebook, ug ingaman sa Twitter account sa Kapihan sa Dipolog. Like lang ninyo na diha tanan nato nga mga edition sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And of course, kauban nato si Mr. Chando, ato ang head sa ato ang technical team. Kauban usab nato ang ato ang personal bodyguard of driver ang ato ang PCDM sa PCA Sibugay, si Ariel Tomong. Kauban nato si Emmanuel Pahente, akong kinakusgan nga hermano nga taga-Mutya. Okay, so thank you so much. Ato ang panelists, ato ang acknowledge Edgar Saranda, good morning. Okay, thank you very much and good morning. Welcome sa itong Kapihan sa Dipolog. Stay tuned, live din na sa lungsod sa La Libertad. Happy Sunday. Thank you so much. GM Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District, atong panelist sa Kapihan sa Dipolog. Daghang kay salamat po sa daghang kay salamat o bani kami sa sulod sa duha ka oras nga kabildo sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much. And of course, si Board Member Ronilio Boyli, atong Kapihan sa Dipolog nga panelist. Thank you, Dave. Ngayong buntag, Mayor Nias, last time nang nagwaitaan itong COP, hindi na tumanda yung mga staff. Kauban ako sa Panaw. May buntag na itong tanan. Thank you so much. Atong guest panelist karong butaga nga kauban nato sa ato ang trip diri sa La Libertad. Ang kinakusgan nga parenthesis usab ni Mayor Romeo Mejia sa media kauban nato, Michelle Bala Montede Ramos sa PIC o DXFL. Good morning, Michelle. Yes, good morning. Good morning sa tanang mga suking tikpaminaw sa Kapihan sa Dipolog, matag Domingo sa 90.9 Magic FM. Good morning sab ni Mayor Romeo Mejia, sinuman sab ni Chief Tumanda og sa kinatibuk-ang pwersa sa kapulisan ning lungsod sa La Libertad. Okay, thank you so much si Michelle. Kauban nato ni siya sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office Press Corps. Siya ang Vice President. Si Mark Bacroya, wala diri kauban nato, mga Presidente. So before we proceed,
atong i-acknowledge ang atong mga sponsors nga may nagdala kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. But before that also, atong i-roll call ang atong mga panelists nga atong ikamingawan kay nanago karon nga COVID-19. Ngano kaha? Attorney Ruben Ligorio and family, si Ma'am Fe og iyang kinakusgan nga apo nga si Bideth. Of course, si Attorney Rosilio Matay Barinaga, kauban ng sab nato si PA, panelist nato si Julio Salaveria sa Department of Trade and Industry, si YF Acas, ang Administrative Manager sa Philippine Ports Authority, si Manuel Dalman Taghoy, ang Info Center Manager sa Philippine Information Agency na stock up dito sa Zamboanga City. And we'd like to thank ang Camila Hotel One, mao kana atong official venue sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Salamat kayo nga to ka Mr. Gold Fabriga, ang manager sa Camila Hotel One. And of course, thank you so much nga to sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Beth Ladaga o kang Michael Sabehion, ang Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist, nga dunay dako kayo nga proyekto, ang 52 billion pesos worth nga cable terminal station, ang aming utang sa Barangay Tag-Ulo, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang President Anthony Almeda, Chairman Henry C. Jr., o ingon kang Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGC. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte, nga to kang Vice Governor Senan Alvis Angeles, Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Director Radon Cedinho, Regional Executive Director sa Department of Agriculture 9, Pagadian City, nga to kang Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Engineer Roland Suliva, Chairman sa Provincial Advisory Council, ZNPPO, o at the same time, President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Daghang salamat nga to kang 2nd District Board Member Julio C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Mayor Evan Hope Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. Nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Sangguniang Bayan, Polanco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat sa Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz, ang aming utang sa Lower Erasan Rojas, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Mayor John Henrik Valleser sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Nga to kang Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor sa The Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to sa Janus Marketing na maligya sa spare parts o motorcycles parts sa inyong mga sakyanan sa ubos lang mga presyo na may utang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Pakikitay si Janus Yu, ang proprietor manager, matawagan sa telephone number 212-1148. JG&P Fruit Nursery and Lumberyard, maligya sa fruit seedlings uban pa coconut lumbers at a lower price. Ang namin utang sa Barangay Lingasad, lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga itong Mr. Porfirio Necesario, ang proprietor manager. Cassava Growers Association of the Philippines, pinaagi kang Susan Impinado, ang Livelihood Center in Charge, ang aming utang sa ground floor, Dapitan City Hall. Maligya sa mga cassava chips, banana crackers, o guban pa sa ubos lamang mga presyo. And shout out to Roger William on Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Nga to kang RD og Jennifer sa Doha, Qatar. Nga to kang Lady og George sa Toronto, Canada. Okay, let's start the ball rolling. Ating acknowledge diri first and foremost ang ato ang amahan sa lungsod sa La Libertad, none other than Honorable Mayor Romeo Mejias. Good morning, Mayor, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Hello. Good morning, ma'am. Sa member sa Kapihan sa Dipolog, mga kapulisan, gipanguluhan ni Chief Tumanda, ni Board Member Lee, o tanan nga na diri, di na lang nako tagsa-tagsaon kayo niyag na malaktawan, basig di na mo balik kay mahinawaing. So, ako kamong gipasalamatan kay bisan ka layo og sudlonon sa La Libertad, nakahuna-huna mo pag-schedule sa inyong kapihan diri. O giisip amahan sa lungsod, ako kamong gi-welcome o hinaot nga dili kini ang unang pag-ari niyo, mo balik lang buta po ho, no? So
Thank you. Okay, thank you so much, Mayor Romeo Mejias. Unya ra ka dabu-dabuhan ng pangutana, Mayor, ha? Okay, at i-acknowledge din si Lieutenant Larry Tumanda, ang atong Chief of Police sa La Libertad Municipal Police Station. Good morning, Chief, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag sa mga panelists ug sa tanang nagpaminaw ning atong programa kining Kapihan sa Dipolog. So nagpasalamat kog dako nga ang akong station sa La Libertad Municipal Police Station mo'y napili sa usa sa muhos sa Kapihan sa Dipolog. So daghang salamat kay gikinahanglan po ni sa mga among programa supposed to be magkinan mi og radio guesting yun. So fortunate Kami ni nga nari na gid mo diri no. Di na mi magkinahanglan mo request madto pa mi og Dipolog. So akong introduce ang akong mga Go ahead, sir. kauban ako sa buhat dinhi, mga key personnel nako. So gipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant siya si ko ang ato ang mispo. So silbi mo ni siya mo rahim ano kong deputy dinhi sa kuan kay kun wala ko mo ni sa second in command. Then ang ako ang Operation PNCO si Police Senior Master Sergeant Dante Maligro. So, ang atong Operation PNCO, muna bugbog sirado sa mga compliance na to. So, muna naghimo sa tanan na itong mga operational accomplishment din sa station. Ang ato ang administrative PNCO na to, si PSSJ Winston Cadavido from Sikayab. Then, we have also the intelligence PNCO na ko. So, ato ang operational accomplishment, matabang po ni si PSSJ Sagin, taga-dapitan gihapon. And also from Dipolog City, si PSSJ Eric Florida. Muna ito ang IMCAD sa Municipal Community Affairs Division, PCR na to sa una. So, muna nagawaan po na to sa mga barangay engagement. Muna siya may schedule sa ito ang mga kuan para mapaabot na to ang atong mga programa diri sa police station kadto sa mga katawhan. So, salamat sa inyong pag-ari diri, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. No, we'll do it again. Puhuan, no? God willing, Mayor and Chief, no? And this is the second municipal police station nga among gibisita gayod because of the PGS journey sa mga tagsa-tagsa ka police station sa Tibuok, Lalawigan, Zamboanga del Norte. Kaya na naman ta karon sa institutionalization stage. Okay. O salamat kayo diay ni Provincial Director, no? Giovanni Hyacint Caliao nga mo atong bisita next Sunday sa Kapihan sa Dipolog dito mismo sa ZNPPO headquarters. So tangin ninyo karong Sunday kauban nato si Provincial Director sa ZNPPO Colonel Giovanni Hyacint Caliao. And we would like also to acknowledge ang ato ang chairman sa Peace and Order sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa La Libertad, si Konsehal Adamson Sumahoy. Good morning, Konsehal, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am. O ilabi na sa grupo sa Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag ninyong tanan. O sa atong pinangga nga mayor, ani akaron, o ang atong hipi nga si First Lieutenant Larry Tumanda, sa iyang mga grupo sa kapulisan, ani atanan ron, mayong buntag otro. O ang nakapaminaw din sa sakop sa La Libertad, makita ninyo ang live, no? Makita ninyo nga karon pa sukad na bisitahan ang La Libertad murag. Ang La Libertad murag nagkataas na gyud. Dili na gyud ingon nga pareha sa una nga pag-imbisita kay tungod kay ang atong dalan dili gyud pasabol. Karon okay na kayo ang La Libertad, murag ngadto na dagon ning daghan nga mobisita dinhi sa among lungsod. O katulang akong ika-istorya sa Kapihan sa Dipolog og maayong buntag kanatong tanan. Thank you so much. And of course, last but not the least, ang atong chairwoman sa Municipal Advisory Council sa lungsod sa La Libertad, si Chairwoman Serlina Patago. Good morning and welcome back. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Kapihan sa Dipolog. Sa ato ang pinaranggang mayor, sa panelist, nining ato ang programa karon, sa atong chief o sa iyang mga sakop, Honorable Vice
ato ang konsehal si Adamson Sumaoy, siya ang atong kuan sa PNP nga kuan At sa peace and order. Okay, so good morning to all og sa tanan nga naminaw karon sa kapihan sa Dipolog. Akong gihangyo og gipasalamatan nga kinahanglan kita usab maminaw sa ato ang kapihan sa Dipolog aron makakuha kita og mga maayo nga mga update alang sa ato ang mga news ug uban pa nga kalambuan sa Zamboanga del Norte. Good morning to all. Thank you so much, and Kapihan sa Dipolog live in La Libertad. Okay, Mayor Mihias, first question of the day. Sa imong paglingkod karon, isip mayor sa lungsod sa La Libertad, and then last term na nimo mayor karon, no? Yes, ma'am. Okay, so maghisgot kag kalambuan. Pwede masayra nato og unsa ang imuang mga kalambuan nga mga proyekto o programa may kalabot na sa peace and order nga mo relate sa ato ang kapulisan, ang inyong relationship o ingon man ang fundings o mga resources nga imong gipaambit o gitunol ngadto sa kapulisan para ma-maintain atong peace and order diri sa lungsod sa La Libertad, thereby making it progressive. So Mayor Mihias, please. Good morning again. So, concentrate lang tayo sa peace and order, ma'am, or sige. Abi na ako magsugod ta sa project kay murag kulangan ng At duha sa ka peace and oras. order, Mayor, and then later in the program, sa second part, dito ta sa imo ang mga accomplishment. Sige. Sa peace and order sa usa ka tuig na ay budget nga gigahin. So para kini sa kapulisan, sa atong fire o sa uban pang mga buluhaton nga naglangkob sa mga nga apil ang basta related sa peace and order. So atong hibawan nga atong kapulisan, ang example, ang Mahindra, nadaot naman gito kadtong service ng mga pulis nga akong nakuha sa mga diri pa ko sa akong sikan nga kuan paglingkod isip mayor. So nakakuha Mahindra pero karon nadaot na, og lately ang isa na mo ka pick up sa LGU amo kining gihatag sa PNP station para magamit nila sa ilang mga pag-adto sa kabarangayan o sa ilang mga lakaw para mapadali. O diri punta sa unsay mga kinahanglanon sama sa fuel, so ato kanang gihatag unsa pa murag How much are we talking about funding, Mayor, when it comes to the financial assistance given to the PNP in La Libertad? so Per year. so gatong kono ang peace and order nata sa mga almost 2 million mao na atong gigahin para sa atong peace and order budget. Okay, thank you so much. Arita ni Board Member Lee, follow up, and then ni Lieutenant Larry Tumanda. Okay, so Lieutenant Larry Tumanda, nadanggan nato karon nga ang assistance fully supported ka ni Mayor Mihias diri sa lungsod sa La Libertad. Aside from these mga resources, unsa pa ang gusto nimo ipaabot ni Mayor nga kakulangon ninyo sa inyong kapulisan para maayo ang imong pag-implementar sa peace and order condition diri sa lungsod sa La Libertad, especially mga communications and firearms, fuel, aside from fuel and other resources. Lieutenant Tumanda, please. Okay, may buntag. So, sa mga planuhan, no? O gilabi na nako ni Vice Mayor, the other week, regards to the communication. Kay, ang lungsod sa La Libertad, dili tanan nga barangay is naay signal, no? Wala cellphone signal sa mga barangay. So, mutap ko sa MDRR, kaya naman sila yung mga radio, no? Sa kuan. So, akong gihangyo nga maka-provide po sila sa mga duha lang ka handheld radio just in case of emergency makontak na ko ang kada barangay kay kuan man sila, organized man sila, makontak nila anytime ang mga 13 barangay diri sa tuwa. So kung napod niya nga communication sa radio na mo,
unahin mga emergency situation or emergency response, maka-communicate ko before me maadto sa kabarangay. So, mabalidate na itong information kung sa katinood, kung sa mga insidente sa kabarangay, through sa communication nato sa radio, sa ato ang mga kaning ang gitawag nato diri sa mga kapunungan nila sa MDRR with regards to the radio communication. Then aside from that, ako ang hangyo po si Mayor, kung pwede for next year ba ang ato ang kung nato kining ang for perimeter security nato sa ato ang station, kung pwede ma-budgetan para ma-close nato kay ang portion sa back portion nato dire dili pa kay sa secure. So ako pong gipaningkamutan nga maayo po namong relasyon ni Mayor with regards sa pag-implement nato sa mga ordinances diri sa La Libertad. So far, makita nato ang suporta sa ato ang lokal na pinagi ni Mayor. Makita nato ang mobility. I-provide sa og sakyanan, then financial assistance sa mga lakaw na mo, then napwa sa plano kung mapuli implement tong kuan sa ato ang firearms na to. Nagahin po sila na ilahan ang giplanuhan. Then sa atong station, ang akong pasalamat sa Mayor kay pag-declare gini, pag-assume na sa ato ang police station, nag-provide po siya og duha ka utility na to. As Okay. maintenance. Thank you, Mayor. Yes, muna atong gikuan kay aron ma-maintain nato ang cleanliness sa ato ang police station. With regards to the campaign of our Chief NP kaning intensified cleanliness policy. Oo. Cleanliness sa police station, sa opisina, o sa community. So muna mo ang intensify na to kay muna program sa tong Chief PNP. So tinan ako sa pay mga kuan. So for as of now kanala ako ang istorya or kuan. Okay. Wala pa ko kakuan kon with regards to another situation kung saan na po yung panginahanglan. So inana lang. Thank you. Okay. Before na Edgar, si Board Member Ronilio Boyling, incidentally, member ni siya sa Provincial Advisory Council na to sa Philippine National Police NPPO. Okay. Board Member Boyling. Incidentally, ako po yung Vice Chairman sa Vice Chairman, no? Peace Okay. and Order. Sa Sangguniang Lalawigan. Sa Okay. Torres, basta natural resources mo ng kanon na ako ni. Taman sa mga supot na pangutana. Number one, murag ako masayot mo yun, this size ka barangay ng Mutia. La Libertad. 13. La Libertad. Pila poblasyon? Okay. As pertaining to population, kay kining ratio good sa police is 1:500. Minimum. Natuman ba nato ni Dres La Libertad? With regard to the police to population ratio, sobra ta, na-meet na to, breakthrough. Kay ang population na to is almost 8,000 lang. Then, presently, ang ato ang police is 25 taas to present. Pero, ang ratio nga mong gikon is 1 policeman, 1:300 na siya. Karon ang ratio diri sa ato. Pero mo kuan pa ni siya mo increase in ma-meet gid siguro nato ang 1:500 kay ang Class C municipality na i-propose nga 21 PNP personnel lang ang magman. Kay di-utilize katong sobra dito sa mga highly urbanized city at ni Pulog at sa Kadapitan. Kulang man gud sila kay daghan man ang ilahang population dito, din kulang ang mga tao. So nag-realign, na-propose nga realignment sa mga personnel kuhaan tong mga Class C municipality nga nanubra ang pulis. So ang ideal sa usa ka Class C municipality is 21 PNP personnel ra gid siya. So by next month or next week siguro makuhaan ta. So pero maabot na to ang ideal. Modilita mo kuhaan sa 1:500. Okay, Excuse me sa board, no, before ka mo follow up sa imong question, ato ang i-acknowledge rin ang ato ang Vice Mayor sa lungsod sa La Libertad, si Vice Mayor Alvin Zamora. Good morning, Vice. Please greet your constituents on air.
and welcome to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag sa tanan, sorry sa gamay nga pagkaulahi sa atong panagtigom. Ang importante nga naapugo nga makatambong yun. Salamat. Okay, thank you kayo, Vice. Okay, go ahead please, Board Member. Sa Advisory Council, usa sa criteria na to pag concert station, pag-evaluate, kini gitawag response time. Considering medyo labaw pa mo sa ratio sa 1:300 man gani, that comes with it, di maayo ang yung response time dire sa mga krimen, sa mga gikinahanglan mga katawan, etc. So ang response time na to, mo kuha na siya, mo vary lang na siya sa distansya, sa barangay. Within the kuha lang diri sa tuang dugol-dugol lang ang mga barangay. Kaya na to mga 2 minutes, no? 2 minutes, 1 minute or diari lang. Pero katong sa mga parplang barangays na, so labi na kung gabiin na po, so kinahanglan natin validate ang katuang usa ka report mi mo responde mga biyan mga 7 o'clock. So dili na mi pataka og responde kay considering sa safety po sa tuang personnel. No, munang makinahanglan ko og communication sa mga barangay kung unsa ka tinuod ang radio communication mo pinaka-importante as of this date na mo. Unay needs na mo gyud kay in case na ay mga insidente madugay man mi og responde pero ma-analyze na mo ang sitwasyon kung makakuha na to ang safety and security po sa itong personnel. So, Okay. Thank you so much, Chief. No? Comment coming from Mayor Romeo Mias regarding communications in the barangay. Mayor, nga dali ra sila makontak and also with the police para na sila dayo immediate nga mga communication. Sa gikayon ni Happy, lately nagka-istorya may party sa communication. Tinuod yun nga na mga barangay diri nga dead spot dili makontak sa cellphone. So before pa ni Happy nag-purchase na mi og mga handheld radio dayon ang mga kabaranggayan nagpalit pod sila gilaha para naay communication pero nahibawan ako nga ang uban din nagadaot na so mga last week ni nagka-istorya ako siyang giingnan nga mupalit ng additional nga radyo dili tong baratohon kadtong kuan jud radyo gyud nga tinuod para mulungtad og dugay naman ko yung bang radyo pod nga murag maguwang ra sa dulaan so ako siyang gipasaligan nga naman tay budget sa peace and order unya mao man ay purpose ana atong palitan para maayo nga atong communication sa mga kabaranggayan. Okay, thanks so much. Bayan namin sa radio And then Edgar Ronda. Bayan namin sa radio ngayon. Ang yung disaster diri na radio. Na base. So, di modo, standard ang inyong frequency sa tibok La Libertad. So, every barangay mag-assign sila frequency. Huwag yapon, di na magkasinabot, ana. So, unsay frequency sa... At the same time, President sa Dipolog Chamber of Commerce. Mo ginisundon sa tanang barangay. Dayon katungingon ni mga bukod-bukod tinuod na mga China da nga upat 2,000. Pero maay gyud tong gwapo gyud laban na mga ICOM, mga standard, etc. mga branded. Total mo i-budget ana kay makuha man niyo sa development fund or fund sa disaster. Makakuha mo dia. Itong 5% man siguro. Then last ani kay musumpay ra pag na ako mo come up na kuan kin bayad sa COVID mo man ay top tier na to karon atong pagkataron si Vice og naba mo in place nga ordinansa bahin aning prevention or paglikay aning COVID then we have to admit it sa mga lungsod usually sa mga barangays murag wa sa blind sila ng Christmas kasagaran yung mga barangays magdula pagay nagbalibol na magani mga nabay tari-tari padre uban pa nga kalihukan nga naitapok-tapok so is it fully implemented dayon doon na ba mo gitawag og penalty ang iyong ordinansa o ikatuha pod parte ni Mayor
kining gitawag og vaccination program niyo sa La Libertad. Asa pa mo magbabakuna? Maaari ba doon sila? Or kamo ba mo adto dito sa Dipolog kay considering medyo sensitibo ang paghandle aning mga bakuna. So, I don't know, unsay programa niyo rin sa vaccination program sa La Libertad, ug bahin atong strict observance sa minimum health protocol sa atong COVID prevention. Okay. First, Vice Mayor Zamora, may kalabot na sa resolutions and ordinances about prevention and of COVID-19, and then mo follow si Mayor Mejias bahin sa vaccination program. Go ahead, Vice Mayor Zamora, please. Kabahit sa atong ordinansa, doon na tayo gigama nga ang basic na itong gibuhat is atong yung implementar nga ang tanang katawan nato giawhagin nga magsuot og face mask. Dayon og mosulod ta og mga establishmento bisan tuod og dili kayo daghan ang atong katawan sa atong lungsod, pero ato gid silang ginawha gani pag-approve sa ato ang ordinansa, ato man ginang nandan nga atong i-poste sa mga lugar nga mga publiko sama sa mga purok centers, merkado ug tanan nga mga conspicuous places. Gawas pa niya na ato pong kipahibalo nga atong mga barangay officials aron sa ilang respective barangay sila na pud maoy mopahibalo sa katawhan. O ato pong gidasunan pinagi po di mayor nga dili lang kay ang ordinansa mo ato ang saligan. Ang importante nga ang matag usa nato doon nagyoy disiplina nga bisan tuod og walay manakupay o walay mga barangay official especially sa pulis nga mo makita nato ay ba ta mo suot. Ang importante gid nga disiplina sa matag usa ka nato nga mga lumulupyo ilabi ang gid sa atong lungsod. So sa ato pong nakita murag epektibo raman pod kay minimal kayo ang mga nanghitabo nga mga kaso sa ato ang munisipalidad. Thank you so much. Thank you so much, no, Vice Mayor Alvin Zamora. Mayor Romeo Mejias, regarding vaccination program of LGU La Libertad, please. So, sumpay sa gikaingon ni Vice, pagsugod ta diri sa ilang asa ordinansa nga among nahimo nga kadtang wearing of face mask, social distancing. Mao na nga mawibis ang atong kapulisan, sila man ang nag-implement niini. Gapanuroy sila kay ang wibis go diri tabo so daghang tao. So ilang nadyoy moadto didto magtanaw sa mga tao nga wala nagtao og face mask. So sa ato na may penalty nga 100 pesos. Pero ang atong kapulisan una lang nga kita po nila dito kung walay na i-warn lang, pero sa sunod pakabayad na jud. So dili lang ta kayo mag-harsh pug kayo. So ingon na nang nahitabog sa vaccination nato na schedule gyud diri nga gi-set board. Gani adton tang Friday na schedule nga vaccination, pero si doktora na nagka-positive dayon amo na tatong gi-reschedule karong adlaw. So na-postpone gihapon kay gusto ni doktora nga ang doktora nga among gi-request dili pud available. So gi-postpone na pod, siguro base next week maka schedule ni og lain nga vaccination. Okay. Thank you so much, Mayor Romeo Mejias. Related before ni Edgar, Chief, doon ay mga checkpoints magod ang mga munisipyo bahin ani ang implement no strictly ani ang atong COVID-19 nga mga health restrictions ug uban pa kada magtabok-tabok nga walay saktong kuan kay nag-spread ang mga COVID na dahil labi na kay unay mga tourist destination at tuon dito. So kumusta ang inyong adering paghimo og mga implement sa inyong checkpoints kabahin na sa COVID-19 response? Lieutenant Tumanda, please. So para sa implementation nato sa kining sa ordinansa, implement nato ang ordinansa nga not wearing of face mask. So i-implement nato na
to avoid nga ang mga kabatanunan nato dili magsulot og face mask nga mo lakaw, no? So encourage nga once nga mulakaw sila, mugawa sila silang panimalay, mag face mask gid sila. That is the new normal na. Muna na new normal na to. Muna itong gipasabot. However, bisan sa mga amo ang gipakuan, na may gihimo nga maximum tolerance. Mura man gina ato ang gikuan kay considering ang mortality rate sa COVID cases diri sa ato sa La Libertad, dili po kay siya alarming, no? So pero dili mi mo kumpiyansa kay in and out ang ato ang mga tao, labi na kining market din ato mawibis. So diamo na siyang gi-implement. Gamay ra gyud kayo ang mortality rate. Kini bitaw mga tao po pagtuo po nila nga wala kay namatay sa COVID sa kalugar, relax ra po kayo. Inana. Mo man mentalidad sa mga tao. So kami po considering nga naa po may kuan nga dili po may makuan, amo po na silang pasabot. Pero maximum tolerance lagi di Japon atong gikuan. Kana na gyud og dili na gyud sila madala. Ang amo galing gihimo before mi manakop, masuroy pa mi sa mga kadalanan, manghatag pa mi face mask. Pag face mask mo, kay nibalik na mo, pag di mo mag-face mask, wala na rason, nga dili na mo po sila dakpon. Libre naman ang face mask na to. No? So, inana ang atong gihimo. Then, sa atong market day na to, after sa mahuman ang market day na, mawibis, pagkahapon na natay, ato na silang kuha na to ang area. Gisanitize na to ang area kauban sa mga sa fire. May ilan ng isprehan o chemicals para kay bisag asa lang manggudgikan ang mga tao mo dayo diri sa mawibis. Then nga po tayo gi-establish diri sa kuan kanang checkpoint na to din sa kuan. Muna gi-utilize po na to na po ko'y personal diha kauban sa mga barangay health workers nga mo sita sa mga tao labi na tong Maurisa to kay nga no ang La Libertad manggol labi na ning sa El Paraiso moy ilaha karon nga anhaon nga area magadiring mga ligo-ligo kay wala may laing lugar na makaadto sila nga pwede ang area po nga safety. So pero giadto na mo na siya malabi na Domingo inaron na po magisuroyan po dito sa area sa El Paraiso kanang sa spillway na to diha. Lagi tayo mga customer diha gikan po na sila sa laing lugar. So muhangyo manggid sila pero as long nga mo-observe sila sa minimum health protocol ato lang po sila ang gikuan. Di man po kay daghan. So inana lang amo ang gihimo ma'am. Okay, thank you so much no kay kanira ba kasagaran ra ba ang mag-wear og face mask tungod kay hadlok dakpon sa pulis. Kay og wala ya moy pulis manakop, di po sila mag-face mask. So ang pulis kahadlokan sa face mask. Okay, and guys Ronda, your question please. Okay, thank you very much. Good morning, Mayor, Vice, Chief, bang local official sa La Libertad. Still, kuhan niya po niya concern sa communication. And so with the pandemic, no? Kaya dako ini siya connection sa pandemic and communication. Karong panahon na, labi ng La Libertad, giingon ni Chief kaganina nga, dagang mga lugar nga walay signal sa kuhan. Si Mayor ningon pagkaganina nga doon na ng mga radio pero nangadaot ang mga radio sa barangay. Do you have civic or amateur radio groups din sa La Libertad na matap na to help us in the communication? Effective man kayo sila kaya they are in constant contact every night no sa ilang netting. Kaya mo man ginahimo sa uban na mga radio group na mga private ba na matap na to sila to help in the communication. Doon na matada ni sa La Libertad, ano? Okay. Vice Mayor Alvin Zamora will answer that question and then later on to be followed by Mayor Romeo Mejias. Thank you. Ang atong MDR diri sa atong lungsod, doon natay pagkakaroon nga aktibo nata sa mga 80 kapin. Apod na og radyo dayon naka-nindot kaya ang atong mayor supportive kayo sa grupo ga ug asa tong tan-aw na to nga lokasyon nga kusugayo ang signal. So pwede kita to ibalhin anytime. Dayon karon nakapili ta og area nga kusog-kusog gani moabot na ta og Dipolog. Sa atong grupo sa atong lungsod, doon na natay membro sa Dipolog, naa sa Dapitan, naa sa Pinyan. Kana sila gikan na sa Orasis, na puto daghan nga mga The alert, react, di alert one o pa. So
Malipayon tangina na tungod kay palibot sa atong lugar gawas lang sa La Libertad, napa-occidental. Makakontak ta pinagi sa radyo sama sa ako ang area sa El Paraiso. Apiki kayong signal na mo dito, gawas ko mo patunga ako og karsada, makasignal ko. Or mukat-kat og lubi. Kat-kat og yung lubi. Tinauna. Okay. Muna nga ako ug to radyo gid akong gisaligan para na makontak igo. Muna siya, no? So daghan ta aktibo dayon si ato pong hipi ganay ingon atong kuan nga mo na kinala po sila radyo so mas maayo pod. So kadto lang. Okay, thank you so much. Mayor, Kung kadyo tanan, no? Kuan, Vice, dito sa province, doon ay internal agreement among sa radio groups na in case of calamity or mga disaster, automatic nga mo switch sila sa frequency sa provincial disaster or mausap tanan. Dili mag-iya-iya o frequency. Another thing po sa mga municipalities na obserbahan ako, in case of medyo apikig yun ang radio communication, mo request ang munisipyo from resolution ba or official communication from the mayor supported by the PNP or other groups. Mo request nga magbutang og cell site. Cell site ba ang Globe ba, Smart ba, kung kanang bago nga dito. andito. Aron, sa ingon niya na, Doon pa na, doon. dili capable ang radio na ay cellphone automatic. Muna ay gihimo sa itong nga lungsod. Ang karwa pa mahinoy reply, pero doon ay positive na development. Kaya nangita mo nila floating na ang munisipyo mo yung modernate. Kaya alam ko palit pa sila. Correct. Okay. So, okay. Mayor Romeo Nias, please. Kuan po diri board, so far ang murag ang barangay nga murag walay signal El Paraiso raman pod, pero hinuon og imong i-wifi dito kusog kay lang wifi. So Mag-TikTok lang tayo. pero na may repeater nga gitao dito kay mura before sa wifi amo man tong gisulbad kay di man gyud sila maka-contact. So awi kay ngon nga ang signal rin sa La Libertad kusog na gyud na may repeater nga gitao dito sa El Paraiso. Gao no? Okay, thank you so much. GM, Alimarlo Dagpin, your question please, and then Michelle Bala Montede Ramos. Daghang salamat, boss. Sa pagsugod, akong nadungog ang mga suporta nga gihatag sa local government unit pinagi ni Mayor Mejias ngadto sa pulis. Yang gipagamit ang yang sakyanan human na sayra nato nga nagubaag atong gi-issue marked vehicle sa PNP. And gawas ana nagapadayon siya suporta sa mga gasolina. I think this is impressive. Labi na kay ang LGU sa La Libertad o sa kagamay nga LGU manageable tingali when it comes to population, and it nindot pa gid madungog nato nga it goes even beyond sa kaning police population ratio. 1:300 ang ideal gani nato mag-maintain sa national is 1:500. So I think with all this support wala kay nako makita nga naay problema sa peace and order. Pero gusto na akong pangutana karon ang atong Chief of Police, ako maning kababayan, kauban ako sa Ilaya, Vice Lieutenant Larry Tumanda. Sir, sa imuhang paglingkod diri sa hepe sa kapulisan, unsay mga challenges pa nimo nakita gawa sa communications? Okay, Lieutenant Tumanda, please. So, pag-assume gina ko diri as officer in charge din napo ko sa mga kikaw mga duha pa ko kabulan, no? So, ang first 1 month nako, akong gitanaw ang ilang drug clearing program. Oh, kay nakita nako sa record nila from January to date, pag-assume nako sa last week of April. Ang ilang drug clearing program sa 13 barangays, duha ra ka buok na clear. Oh, duha ra nag-drug clear nila. Pagtanaw nako sa record, pila ka buok nadakpan sa illegal drugs. January ras na nakadakop. Dili pa gyud taga La Libertad ang personality, taga Mutya. So pag monitor nako pila ka adlaw ko diri with regard sa drug flow.
sa illegal drugs diri sa kuan. Wala man ko yung mga information nga naghibawaan. Bisan nag-asa ko nag-connect, nag-coordinate sa mga intel units nga nag-operate sa atong UR. Wala na gyud diri sa atong UR ang illegal drug. So, di pa rin kamutan ako, magka-drug free ko within 1 month, naka-drug free ko sa ka barangay. Kaya nga no, ang sa ka barangay sa Bataan, pag adto na ako, pag pangutanan ako sa kapitan, wala na ang drug surrenderer na diha. Ang person who use drugs, wala na. Usa ka buok, wala pa gid diha. Nakonsay problema nga nung dili ma-drug free ni imong barangay. So mo ikong gi-coordinate sa PDEA nga i-priority na to katong mga barangay nga gamay ra og surrenderer sa drug ug katong wala gyud. So naa may basta ka kan nga New Bataan, mutong gipaningkama to na drug free siya last month. So ang barangay drug clearing program ay pinakadakong challenge as a chief of police. Yun, kay labi na din sa ang problema manggod sa drug clearing program, labi na sa barangay poblasyon nga pinakadaghan og person who use drugs, tindaghan po ang na-involve mga prominente nga tao, no? So nga dili kay mutuo sa mga programa sa drug clearing. So gahapon nagkuan mi sa ilang sa recovery program, sa recovery and wellness program sa barangay poblasyon. So akong nakita dito nga naay mga drug surrenderer na to nga dili gid mo cooperate, gipatawag na namo na gahapon pero wala gid sila maadto. So akong giingnan sa kapitan, so adto na to tag sa tagtas sila ang panimalay kung unsay problema. Napadala na sila communication pero wala gyapon sila naadto. So atong adtuon natay gitawag og home visit as part sa community based rehabilitation program kay ang mga barangay diri nakita na ko nga wala man goy drug user, puro ra drug user. So mild ra ang affectation sa illegal drugs na to dire. So na adto na maghapon naagid po dito yung mga rason nila. Siguro okay na lang ang kung gihangyo sa ilaha sa among pag during sa among home visit nga magpa drug test lang. Tulo man guna ka drug test ang gikinahanglan sa usa ka personality nga engaged sa drugs ay siya ma-consider nga mahuman na ang atong general intervention sa usa ka drug surrenderer na to. So mula tayo kung gihangyo nga magpa-drug test lang sila. Available man ato ang drug test diri sa lokal. Naaman tayo mga drug testing kit. Maadto lang sila dito para mahuman na ato ang drug clearing program. Kay ako magpudong i-support sa akong justification kay sige kog pa-explain po dito sa among higher office nganong wala ko nadakpan nga illegal drug personalities nga ako ang remaining barangay daghan pa man kayo nga wala ma-clear. So akong gipaningkamutan nga ma-clear at least ma-justify po na ako akong rason nga wala gid po ko'y nadakpan nga illegal drug personalities sa akong lugar kay wala naman po diha. So usa sa justification ang drug clearing program. Kay ato amo po nang gipaningkamutan diyan kay mo ganay programa. Ang PDEA gi-coordinate na ko og maayo every week na asla diri para mahuman lang jud ang mga papilis sa kuan nato. Mga barangay secretary ako nang gipakuan nga gunsay kulang mo istorya sa pulis kay naman ko'y activity nga kinahanglan ang presensya sa pulis. Balitan sa barangay visitation sa home visit kinahanglan anay pulis na ibadak. Then naapod tay mga kuan nga programa nga intended pod anak nila. Dayon akong kuan pod na istorya nako gahapon sa pag kuan ako sa barangay poblasyon katong mga drug surrenderers. Ako silang encourage nga mag-organize sila. Bisag tanan nga drug surrenderer diri sa La Libertad ato silang i-organize para na sa organization just in case kana atay pangayoon nga project mga livelihood project na ay register ka organization nga recipient dili individual muna among gikuan din ako pong plano pod sa kuan kung ma-utilize ma-realize ni akong ilabi sa LGU nga basin pwede may maka-request sa TISDA for livelihood training sa lahat sa atong kan kailangan araman gud sila diri dalabi ron wala di man sila pwede makalangyaw pa. So akong gikuan Naibadak. activity na ang badak nila. Functional mga badak. Functionality sa kuan nakuha na nato. Okay. So ang usa lang gid sa atong gihangyo para naapoy dili pud sayang ilang pag-standby diri. Kasi makakuan mi nga makakandak ang TISDA o livelihood training diri through LGU kung unsa poy counterpart sa LGU para lang gid pud ma-realize ang training. Okay. Atong inform ana si TESDA PD Miraluna Lopez.
kay active kay na siya. And additional information coming from Mayor Romeo Mejias before sa question ni Michelle Bala Montediramos. Go ahead, Mayor. Tigyan, sa akong ikasumpay sa giingon ni Happy, kuan yun, bisan ako, isip mayor, nagka-problema aning sa drug clearing, no? Kay isa nga akong nakita pod, ang constant nga murag paspas pag ilis-ilis og hippie ba diri sa La Libertad. Busa ako nagpasalamat ko nga si hippie pag assume niya diri mauday na iyang trust kay ako nakasabot man po ko sa ubang hippie nga na-assign diri. Di po na makaingon nga di na nila makaya pero kuan man gud pag-abot nila diri mag-adjust pa sila mag-familiarize sa lugar dayon. Naapa siya gi kuan nga mga police pod murag i-supervise. So pag ikatulo ka bulan nabalhin na pod so di na mo matouch gitong drug clearing. So murag ingon ana kapaspas busa katong previous ni Chief Tumanda akong giingnan si PD Briones nga sir kanang pwede siguro akong i-request ning katong previous saya si Swan nga madugay-dugay po diri kay among ko ano ning drug clearing. Kay og mo ingon tag wala drugs diri sa La Libertad, wala na gagamit, wa man joy pusher. Di man gud tatuwa na kay dokumento man ang ilang ko ano, dili man na kay ato lang istorya. So nagpasalamat ko ni ana si Hippie dayon. Naana sila gi-workout nga mga pila ka barangay, daghan-daghan pod. So thank you, Marato ma'am. Thank you so much, no, Mayor. And of course, question coming from Michelle Bala Montediramos. Go ahead. Thank you, Ms. Edith. May buntag sa mga uksapa. Chief Tumanda, sa paglingkod ni Provincial Director Police Colonel Giovanni Hyacinth Callao, nga usa sa iyahang kampanya gawa sa illegal drugs, kining disiplina sa ato ang tugaran. Karon nabatuman na mismo sa imuhang kaugalingon, sa imuhang sakop sa kapulisan, nga pagsuot og uniforme ingon man usab ang syempre sa tanan yung kwerpo sa kapulisan. First question. And then the second question is kaning pagpatuman usab nato sa NTF-ELCAC. Aduna ba kita gihapoy makita karon nga mga kaigsunan sa kabukiran dinhi labi na sa unang noted ning lungsod sa La Libertad kabahin sa ato ang presensya sa kaigsunan nato nga naa sa kabukiran. Okay, before you answer that, Sir, no, Chief, ato lang i-backward ang question gikan ni Julius Salavria kay related man ni ato ang CPA panelist nga nagmonitor karon si Julius Salavria. And I quote, years ago gilarawan nga daghang daotang elemento nga magsigi og anha sa kabarangayan sa La Libertad. Kumusta naman ang munisipyo karon? Okay. So after si Chief Tumanda, si Mayor Mejias na dayon ang mo pasabot sa ato ang mga katawhan. Okay, go ahead, sir. Chief. First question is about cleaning. So, Discipline. ang paglingkod yun ni Provincial Director na to, si Police Colonel Callao, sa first day sa yung gihibo nga command conference sa mga Chief of Police, ni-attend man ni, nasa mga guidance, no? In connection po na sa guidance po ni Chief PNP. So, particular kayong atong Provincial Director bahin sa cleanliness sa police station. So, iya ginang gi-emphasize nga dili lang kay ang usa ka police station, usa ka police mag-duty lang ka diha. So, kinahanglan ang usa ka police kaantigo manglimpyo. So, kaantigo mo gamit og silhig, kaantigo mo gunit og daspan. Kay sa iyang mga previous mga assignment, ang cleanliness iya ginang set by example gid ang usa ka chief of police o usa po labi na sa imong position kay ikaw gud pud nga hippie magtan-aw pud ang mga tao nimo kung ni hands-on ba pud kag panglimpyo kung sige lang pud kag panugo saan na pud pag tuo sa imong mga subordinate nimo. So diri akong gipangkamutan makita man siguro ko ninyo pud mabuntag kun naa lang si diri bisan naa may duha ka buok nga utility akong gi-encourage nga ako ang mga kauban ako nga before man na alas 8 mga namo in ato ang mga empleyado. So pagmata ninyo pagkabuntag mga 6 o'clock pag unsay naa diha nga dili maayo wala na bilong sa ground ato ang silhigon
no, before ta maghulat sa usa tong mga utility na to. Kay in case og surprise kog bisita ni PD og mga alas 6, alas 7, di nagkalat pa tong mga basura sa kuang istasyon. So particular pa kayo atong provincial director ana. Then sa disiplina na to, dili na siya nato ma-instill na ginato sa atong kuan kay nanatay CCTV. Online atong mo function na atong CCTV, online na siya sa region o sa ato ang sa province na to. Makita dito ang mag-duty nga mga personnel na to nga wala mo suot og uniforme o mula mo kuan sa tamang bihis nga while nag-duty. So the first question na ako mo'y tawagan sa region o sa province with regards sa akong mga personnel nga nag-render og duty sa sakay station nga wala mag-uniforme. Gawas kon intelligence siya, authorized na. Pero naagi mag-duty na to at least duha nga naka fully uniform ang ato ang para mo cater para naagi tay kuan to makita man gud po na dito sa kuan sa monitor man ta. Then with regards sa situation na to sa ILCAC sa EU70, so natay previous na natay mga barangay nga ILCAC concern gina to previously og hangtod karon ato po na siyang ikon kini mga boundaries na to at least na experience maguna ko basta mga boundaries mga barangay na ginada ang mga sightings na to kay kining mga nasa kuan di ba po napataka og kuan kay kabalo sila ang operational capabilities sa kalungsod dili mo adto sa lain nga boundary na may coordination ni himuon before mo lapas sa mong boundary. So as of now wala na nabilong sa high risk municipality ang lungsod sa La Libertad. Makita na to gani wala na gani mga detachment sa mga army na to diri. Wala na ta. Wala na gikuanda. Na-erase na to mga previous nga naa sa high risk. Wala pud ta mo kuan og augmentation sa tong mobile force kay na sa threat assessment wala na ta nabilong sa high risk nga municipality. Pero continuous gihapon nato ang himo nga mga coordination, mga barangay engagement kay mo mong ginaslay mga eyes and ears na to. Nag-establish bitaw og barangay information network. Itap na to ang mga organization. Recently kana na ang gitawag na to kung gi-organize nga Lingkod Bayan Advocacy Groups and Force Multipliers. So that is in relation sa ILCAC po na siya. Gi-organize na to og una katong mga kabatan-unan nato diha sa mga kada barangay para dili ta maunhan nga ma-organize sila sa lain nga grupo. I-counter nato sa mga organization nga katong sa PICAS. Munong iuna nato sila organize, immobilize nato sila aron mo tabang sila sa peace and order sa tuang lungsod. Okay, thank you so much. Ano pa kayo follow up? Okay, sa Mayor bahin sa kuan, peace and order. Katong question ni Julius. Okay. Sir, so far, pagpatuman nato sa EU70, doon na ba kita yung mga rebel returnees? Dinhi. Rebel returnees. Murag sa pag-assume na ko, wala pa ko rebel returnees. Wala. Manay Ito sa napasurrender? previous. Wala? Okay. Murag wala tayo rebel returnees nga na-accommodate nga napasurrender po na to. Kay ang, basin, wata kabalon, o sa lain nga unit, sa EAP, basin napod sila na. Dito sila ni surrender. Wala process, wala tayo data nga natay na. Si Mayor, pag-assume ni Mayor. Mayor. Pag-assume na ko, wala ma'am kay... Pero katong mga previous nga kuan na may mga surrenderies pero di ko kabalog kanu sa tong time nag-surrender. Agaw na katong taon-taon na gyud kay mga bata. Miagi gali ang isagod ka barangay sa una, ang Il Paraiso. Miagi gali na no man's land yun na siya din. Naidaghang mga army diri nag-station pero karon wala na. Okay, thank you so much. No, it's 10 o'clock in the morning. Ay hatam ato sa atong part 2 discussion sa atong kapihan sa Dipolog ato ta sa atong commercial break. Pero sa dili pa ta mag-commercial break, atong ipaungong ang mga pangutana tubagon ninyo Mayor, Vice, Konsehal, Chief o si Chairwoman Patagok, no, after the commercial break ninyo, tubagon ang nakaungong nga pangutana. Number 1 question is addressed to the chairman on the Committee on Peace and Order, no, sa Konseho. Unsa po'y inyong mga lakang nga gihimo isip suporta ordinansa ba
legislation isip suporta sa kapulisan. Sa ato ang Advisory Council, chairman nga si Patagok, unsa pod ang inyong resolution, no, activities in support of the police. Kay dili na to suportahan ang police, kami mismo sa Advisory Council sa province ni Board Member Lee, silang Engineer Roland Soliva atong chairman, dili po nato makabuot ang total, no, nga kapsay kalinaw sa atong probinsya. Munang naapod mi sa province, kamo mo sa munisipyo. So natay give and take nga process para ta kitang tanan mo lambo, especially with the help and assistance of the LGU. So munay atong pangutana, and then dili kang chief atong pangutana bahin sa internal cleansing. Doon na ba tayo mga sakop rin kapulisan nga na-involved sa illegal drugs, or doon ay mga administrative cases, no, nga mao po'y makadaot unya sa imahe sa kapulisan, because we are gearing towards the reforming the image of the police. Kaya sa una ang police kahadlukan kay mangulata, daghan na, you know, sa national news kanina to karong bago, mga kapulisan man gani ang involved, di ba? Katong gipusil niya tong to ang babayi, katong to ang pamilya o guban pa. So ato nang i-prevent, pinagi usab sa pag-usab sa image sa police nga mahimong approachable ngadto sa mga katawan, dili kahadlukan ang police, kundi police friendly na sila sa community. So uguban pa nga mga pangutana nga mahimo nga atong tubagon after the commercial break, no? So alang sa atong si Edgar. Okay, take it away, Edgar, please. Alang sa atong commercial break. Okay, thank you very much. Sa dili patang padayon sa atong panaguban sa Tulungan Kapihan sa Dipalog. Live karon diri sa lungsod sa La Libertad ni atong dalawigan sa Zamboanga del Norte. Atong pasalamatan ang atong official venue ang Camila 1, Hotel Camila 1 sa Dalan General Luna, Dipalog City. Labi na sa mga ni Manager Gold Fabrica, manager, o ang mga personahe sa Hotel Camila 1 nga may atong official venue. Karon live ta sa lungsod sa La Libertad. Uban atong pasalamatan mo ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Pinagi niya ni Ma'am Beth Ladaga, ang Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist. Ang Presidente nga si Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson. Gabi na ang 52 bilyones kapigkulang nga cable program sa NGCP kakansang terminal station na sa Barangay Tagulod at Bayan sa Dapitan. Insab si Congresswoman Bluna Labad-Labad sa House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. At isang pasalamatan si Vice Governor Sinin O. Angeles, atong Vice Gobernador o Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan. Masalamat usab kang Director Rad Don Sidinio, ng atong Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, na nagbase dito sa Pagadian City. At isang pasalamat kang Congressman Romeo Kuya Janjan Halusos Jr. sa House of Representatives representing the 1st District of Zamboanga del Norte. Natusab kang Engineer Roland Soliva, kauban sa iyong pinanggang o manyag nga kapikas nga si Ma'am Cecil Soliva, ang atong Chairperson sa Provincial Advisory Council sa natong Police Provincial Office, o ang Presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Natusab kang 2nd District Board Member Julius Napigit, Presiding Officer Pro Tempore, Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Pasalamat usab nato kang Honorable Mayor Ivan Hope Olbi sa lungsod sa Polanco nitong lalawigan, kauban sa iyang Vice Mayor na may acting mayor karon sa lungsod sa Polanco, si acting Mayor Alfredo Baitita, o ang Petra Cement Incorporated. Ato kini na sa Lower Erasa ni atong lalawigan, pinaagi ni Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement. Salamat usab nato kang Mayor Attorney John Henrik Valizer sa lungsod sa Rojas nitong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ato sa pasalamatan ang mayor sa municipal musical town sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, na ila kaayong musical town, ang municipality of Salog, Zamboanga del Norte. Ngadto kang Honorable Mayor Melody J. Tulina. Ngadto sa Janus Marketing,
alang sa kaniya mga spare parts sa motorsiklo mga 4 wheels sa makatarunganon nga presyo na nimutong sa Quezon Avenue, Dipalog City. Ibalaya gidumana ni Janice Yu, proprietor manager, matawag sa telephone number 212-1148. Ang WJMP Fruit Nursery and Lumber Yard. Alang sa nakiliyang seedlings, coconut lumber sa ubos lamang nga presyo. Na sila ilang pana sa Bergilingas at Pulanco. Ipinagidumana ni Mr. Porperio Necesario, ang proprietor and manager. Ang Kasaba Growers Association of the Philippines kung Kagapa. Alang na sila yan kayong Kasaba chips na kadaiyan ng mga flavor. Banana crackers, bundis, bangus, uban pa mga local farm products. Pagkikita si Ma'am Susan Impinado, itong Livelihood City Insurance, diya sa Dapitan City, bukas kini ilang outlet, 24 hours, diya sa Dakbayan sa Dapitan. Ayun masaba, atong pasalamatan dahil nga palis itong panagkuban sa Tulman Kapihan sa Dipolog. Gipalihon sa kita sa mga kabubuton sa ato nga ubang mga ang Container Enterprises diya sa Highway Santa Isabel ng atong dakbayana sa Dipolog. Ang Warren Stickers and Print Shop na din sa Bagsakan ng edad ni atong naligan sa Baganas sa Warren diya pangitaalang ang labi na sa mga motor riders o vest no na kanang na expert na si Sir Warren sa Warren Stickers and Print Shop Bagsakan ni edad. Gipalinsan kita sa maayo nga kabubuton ni Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Usa sa itong mga panelists diri sa Kapihan sa Dipolog, kan he din sa College of Law, kan he NAPSI Undersecretary, og masab kan ni Kongresista Segundo Distrito, Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Gipalinsan kita sa mga kabubuton sa Gloria de Dapitan. Let the child out in you dito sa Gloria de Dapitan, kanimutang naadiha nahimutang sa ang Fantasy Land. The Fantasy Land. Dada ang imong tibok pamilya at mga higalag mga bisita sa Fantasy Land. Dahil sa Gloria de Dapitan. Ato lamang sundon ang minimum health protocol na ilang sunod kanato para ma-enjoy ang tibuok pamilya o mga bisita sa Fantasy Land sulod sa Gloria de Dapitan. The fan and the amenities of Gloria de Dapitan sulit kayo. O kung nangita kag mga seafoods dito sa Dakbayan sa Dapitan, ang inato lang restaurant sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa. Ang Fantasy Land, Gloria de Dapitan, ug inato lang restaurant, gipaniiya kini gidumala sa ni kanhi First District Congressman Romeo Nonong Hanosos. Ang yung masab, ato mga pa-shoutout na ni Roger William and Jennifer Kings sa Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Kang RD og Jennifer sa Doha, Qatar. Kang Lady og George sa Toronto, Canada. O yung masarap itong kauban diri ang siyempre kapika sa atong host sa Kapihan sa Dipolog ng acting PCD and PCA sa Sibugay si Sir Ariel Tumong. O ang atong uban pang mga kaubanan sa Kapihan sa Dipolog. O mabati kita sa mga kahimanan sa 90.9 Magic FM dito na sa Dakbayan sa Dipolog. Live karon dito sa La Libertad na itong laluigan sa Buanga del Police Station. Sa pagpadayon sa itong Kapihan sa Dipolog, balik kita kang Edith. Thank you so much, Edgar. Niya kita sa ato ang Kapihan sa Dipolog live in La Libertad. Niya kita sa Municipal Police Station 3rd floor. Daghan kayong salamat nga to sa atong Chief of Police, atong gidabudabuhan og pangutana nga si First Lieutenant Larry Tumanda og ingon man si Mayor Romeo Mejias og ingon man si Vice Mayor Alvin Zamora. Atong question ngadtong kang Konsehal Adamson Sumaoy. Okay. Ato ang palihog ko sa mic, please. Okay. Legislative enactments. May kalabutan niya sa kapulisan sa support and assistance sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa La Libertad. Go ahead, Konsehal. Yan. Hello. O may buntag, ma'am? Konsehal, please, your face mask. Okay. Okay, live ba ito? Bahin sa legislative, basta dunay mga request nga bahin sa peace and order, labi na sa atong Chief of Police, nga muagi sa amo ug unsay ilang tuming ug tuyo nga para improvement sa sakyanan ba o sa galamiton. Full support yun ang legislative kay
Hinagi po sa aming mayor, okay mo po ang mayor, o ang hipe. Muna nga, ang sa legislative, full support mi sa mga kapulisan kay ang ilang hipe, makita po nato nga snappy po diya mga tao. No? Nga kada adlaw, nasa barangay, nagsubay, nangita o mga bikil sa lungsod, ug ilabi na katong sa druga, labi na itong gingon nga ang ato ang gipangitaron sa atong lungsod. Sa unang panahon, pinakakurat nyo na libertad. Pero karon tungod kay nahadlukan na po ng mga tao, kay tungod lagi aning nabubol na magunang gihadlukan nila ron, napay atong pandemya, napay sa pikas. Muna nga, nasumpo gyud ang mga report sa kada barangay kay tungod ang atong kapulisan aktibo kay atong pulis. Muna nga bahin sa kakulangon nila basta moagi sa amo suportahan na muna o katulad kong istorya bahin sa peace and order o daghang salamat. Okay, thanks so much. Naman rin nga ito ang presiding officer sa Guriang Bayan sa Lungsod sa La Libertad, Vice Mayor Alvin Zamora. Anything you can add, please? Vice Mayor. Tino na dayon. Isip presiding officer ato pong siguraduhon nga ang mga enactment o mga resolutions nga ginabuhat sa atong sanggunian nga magasubay pod sa husto nga lagda, magasubay sa balaod, ilibin na nga ang local government magasubay magita og tamdanan local code. So inana lang isip presiding officer sa sanggunian. Thank you so much, Vice Mayor. Ako pa mga na po ko ni Mayor Romeo Mejias. Doon na po po siya veto nga mga resolution, mga legislative enactments, ordinansa, may kalabot na sa kapulisan nga dili kayo niya medyo hiyang ilabi na og ang chief of police dili pod maayo pod niya. Mayor Mejias, please. So far, tanan nga mga problema sa station, ako yung ma-endorse dayon pod og kinahanglan og approval dito sa legislative. So makainta nga wala jay problema kay ang legislative nato makabalo man pod sila nga unsa na kahinungdanon kani di na magdugay mugawas ra dayon na. So okay, thanks so much, Mayor. Ato sa nakaungong pa nga pangutana before ni Board Member Lee. Ato kang sa atong chairman sa ato ang Municipal Advisory Council, si Sir Lina Patagok. Okay, how many are you in the Advisory Council as of now? Is it active or inactive ang mga kasagaran ng mga membro? Mga 11 man siguro, ma'am. Representing how many sectors? Sige. We have representative from business sector, Okay, youth, okay, women's, okay. government Government? unit, si vice. Member siya o Vice Chairman? Sa government siya nga sector. Member siya? Member, Okay. ma'am. Then, we have, sa religious religious sector, we okay. have Pastor Makiling and Sir Barbusa. Then we have also from farmers, Sir si Siranya, Lucio Siranya. Dayon ato ang Akadim? ako academe sector po ko, ma'am. Okay. Then sa women, sa senior si Ma'am Jella Pardelio. Okay. Sa pagkakaroon, unsa kayo anyong since last year lang, unsa inyo ang resolutions nga na pass regarding sa accomplishment and problems, challenges sa kapulisan isip suporta sa advisory council ngadto sa atong kapulisan? Ang usa sa amo ang resolution nga napasa alang sa suporta sa ato ang kapulisan kay kami kaabag namang gyud. Maoning katong vehicle nga nahatag na karon, Okay. nga na-realize na jud. Okay. Dayon kani pong sa utility nga naapod alang Okay. sa pag-maintain sa cleanliness. Dito tag documentation na inig atong personal nga evaluation. Dayon so far karon naapod may katong panday nga mga resolution pod nga
alang sa pag kaning perimeter fence sa ato ang kapulisan kay importante mong kaayo ni siya mahangyo mi sa atong mayor nga active yun kaayo ni atong mayor gatong ang mga government unit aning LGU. So usa to sa amo ang kanang resolution nga gipasaka og kanang repair sa atong old municipal station nga maayo unta siya kay aron naapoy magamit ang mga kapulisan nato in case nga na kuan sila. Okay. How often do you meet? Conduct og mga regular meetings because og kanus apod mo tig meeting ay hapon mo makahibalo sa mga problema sa kapulisan. Thereby, ang inyong relationship mas strong and closer kung sige mo mag-meeting. Pero mag-agad ra mo ni Chief kay dili pa siya busy kay siya, then dili mo ma-meeting, so wala pod ang advisory council. Ang amo ang meeting ipahigayon sa sa duha ka bulan ka usa. Okay? Usa sa duha ka bulan. And og naay mga kuan nilang chief nga mga problema usa po na sa among mga tukion nga mga aron mahagaman siya og mga minutas. Usa po sa programa gani sa municipal sa MAC nga during sa pandemic nag-contribute mi og among financial aron pag-distribute sa mga food packs sa mga frontliners. Then nag-offer po mig prayers para nila kay kaning COVID-19 kusog manggod kaayo karon. Dayon niadto gyud mi sa mga kabaranggayan, sa mga checkpoint alang lang sa pag-distribute sa snacks and food packs nga among gihimo mga 100 ka buok to. Then gi-distribute namo sa mga frontliners. Apil na ang mga okay. Thank you so much, Chairman Patagok, no? Chief, before the board member Lee, unsa ka importante nimo ang advisory council? Do you have any strong relationship sa imong advisory council or imo lang siya ipatawag kung namoy kay problema? So, ang atong municipal advisory council ato ginas lang gi-acknowledge ang ilang effort sa kung kay dili man good as a chief of police po dili po nako makita tanan kung say problema sa akong istasyon basin pagtuo ko nga perfect nang ako ang pagdala sa akong mga sa ka station sa akong mga tao pero di man ko nako ma-judge ang akong galingon ko nakura so at least nako municipal advisory council or sa mga stakeholders po nga maka-advise po nako through sa ako ang municipal advisory council. Last question no, sa advisory council na to. Are you leaning towards any political group isip chairman sa advisory council? Because we would like to discourage that one. Sa amo ang provincial advisory council, independent ni, dayon wala mi gikilingan na lain-lain ng mga political groups. Sa inyo, advisory council please. Advisory council nagyud mi sa tunga. Dili gyud mi mo kuan kay lumalabay naman ang ato ang mga manamunuan. So alang sa relasyon nga dili magka kuan naara gyud mi sa center. Okay. Kaya ang advisory council naamang guna siya sige. Except kay ang kuan kamango man pod mismo ang chief of police. Board member Boy Lee, member sa provincial advisory council pod. Bahin sa politika ambot lang. Sa public knowledge naman di na ta mag-hipokrito pa. Yung chairman, ala-alang gisinabot yun ang mayor sa chief of police. Kaya otherwise, naway mahimo. Sa kayan pa na, kinahanglan pareha mo binugsayan. Naiuman si mayor ganyan itong development projects nga, di gyud maigo ng oras tinuod na mayor. Di gyud maigo ng kapihan o imo i-bat-bat ng mga progreso sa La Libertad. Kay ako mismo, sa panahon po sa Saniko ko, nagbalik-balik man ko sa La Libertad, naalang yun na-obserbahan ako, hangtod karon. Pila na katuig ko kabalik sa La Libertad, nalipay ko nga na siminto na ng gikan sa boundary, sa mga Suagon, Dampalan, padung dire. Kinilang gikan sa crossing, padung dire sa Dampalan, medyo, di mo may concern na kaya sa Dakbayan sa Dapitan mo na. I don't know, magkasinabot mo sa Dakbayan sa Dapitan,
o dire sa inyong lungsod, nga may joint resolution ba or unsa una, na i-convert ninyo from cruising Putungan ay Upaw, padong dito sa Mutya, lahos yun, just to back na. Imo ng National Highway, National Road. Ano yung itabo? Dili, kay Provincial Road naman nidaan. I-convert nag-National Road, aron mo dako. Mahala na 2 lanes or 4, basta kay at least ang maintenance niya, national na. Dayon, ikaduha, kining La Libertad o Mutya, sumpay may ginas ugat yun. Pinaagi diri sa tubak agi. Kani, sa una gani, mga 1970s na pa aeroplano da sa hapon, ang nahagbong da, nawala naman, pandagwa ito. Ay, hapon da, mga 70s na, mga karaan diri. Ay, aeroplano din nahagbong da sa kagwangan da. So, balik ko na mo, lamig yun. Although, konsuelo naman yun ng nasiminto atong dalan. We have to admit it, sa politics, dominated magiging ang La Libertad sa mga sulit sa una. Pila katuig. Then, nana si Mayor Mias, I hope nga hapsay yung pamilitika dire. Kay, baga, labi na ni mga last termers, we have to admit it, ato lang isulti yung kapihan, det, pamilitika man pero ma-involve manggod ang development po sa kalugar. Kanang gitawag bitawag consistency, continuity. Di ba? We have to admit it. Naay ubang mga mayor nga naay gibuhat nga gym, napildi, naay ni Puli, magbuhat og laing gym. Yung ba na, sample na to sindangan. So mo nang kini mayor murag last term naman tani, so may kaugmao na to ani, mayor. O sa La Libertad in general. Parte ana board kuan diri sa kapihan. Sa ako wala na nako una-una nga last term gani moingon man ang mga tao nga mayor abi na ko wala na kaning La Libertad kay last term naman ka kay ingon kuno sila basta last term dili pud tanan no basta last term kuno mangita na lag balonon inig hawa ingon nga dili man siguro na ingon na ana kay kunon say atong nasugdan dapat kuan man pod kanang mangita mangalitag kinsay maayo jud tao nga mosunod nato no. Apil naman na sa mga plano. So nasugdan na ni ato na lang ning kuan jud paningkamutan nga mahuman sa labi na diri sa administration nilang gob nga kuan ako pong makita nga bungga ra gyud ang La Libertad sa mga project no. Dili po na kay ingon siguro kay gwapo ang mayor pero makakuan lang mo ba ka ng ang ato nga makadeliver na punta ko nun sa ilang gusto. So kung parte po na ng mga bitaw na ay kolor ang politika wala dyan na ako po ma-apply dire gani na may mga nakatrabaho nga taga-pikas po. Pero usap po na sa strategy nga bubali na to siguro. Ana kay kuan magod ako muna og dili po nato sila tabangan kinsa may mayor sa mga pildero di kita ra bang gihapon. So atong tabangan tanan para ang purpose ko nato nga magkahiusa ta sa usa ka lugar para kung magkahiusa ang development pod paspas walay mo babag. So daghang salamat. Yeah, of course, kay People's Money man tanan sa taxes. Okay, GM, Alimarlo Dagpin. Daghang salamat. Dungog na to, ang paningkamot ni Mayor, wa gyud mausab sugod sa iyang first term hangtod sa last term. Susukuhay sa imuhang nakita sa uban nga mga politiko. Karon mangutan na ta sa ngalan sa kapihan sa Dipolog, Mayor, sa second part naman ta, hisgot na ta about sa politika. Unsa man gyud daganan ni Mayor Romeo Mejias sa sunod eleksyon? No holds barred. No holds barred. Dire sa kapihan sa Dipolog una tingalin niya ideklarar. Sige, Mayor, go ahead. Amo kinahanglan yung istorya ang tinuod. Una kay. Kani si Mayor John Baliso. Sige, ingon na ani kanang kuan di pa ba sayo pa kay istorya. Di. Nay ang mga kapitan kay
luckily ang mga kapitan bali kapartido na ko tanan, kapartido ni Gob. So dali ra kay may pag-istorya-istorya. Na sila gihangyo nako nga kuan daw kanang member sa pamilya pero dili pa po ko yung makasure kay ako di ko gusto nga isalang na ko na akong pamilya sa politika. Kani mga ang akong wife kuan na siya pamilya sa mga negosyante. Ako gali negosyante man ko pero natingala ko na abot aning politika. So ba naigihangyo sa mga kapitan dili pa lang po na ako kay wala pa man po mo sugot. Dayon naghangyo po ng kapitan nga if musugot to ako kuno ang mobile which is ang ako apod mas may man ang naapog ko sa tapad para murag dili ba nato kayo og mawala dito lahi naman yun ang resulta kung mawala po ko sa politika. So ang ako galing option nga giingon ni Gob nga mundang ko politika Gob murag mag-leader na lang ko sa atong mga sakop. Pero yung po sigop nga kanabang dili ko no ingon ana kay wa nang poy mo tuon nimo wala ka din sa so naghangyo sila mayroon yung naghangyo kay maulam po kumayo gusto ko bitaw naghangyo ang mga kapitan nga ako lang daw kuno ang mo vice si vice kay last time man po niya so naapod siya plano asa siya mo plastar. Okay. Ayun na. I will play the devil's advocate. Og inana nga plastada. Daghang kay salamat for the honest answer, Mayor. Okay. Inana nga plastada. Okay. So, mag-mayor, one of the member of your family, either your wife, your children, or dagko na ba? No, or a relative perhaps. And then you will be the candidate for vice mayor. Hopefully, God willing. Dili ka na siya matawag na tawag nepotism nga all the members of the family are already running the government and then you are not giving other persons to have the opportunity to lead the town of La Libertad. Para po sa ako if madayon manggali na so murag di po na ko di man ko against og nepotism no mao gali nga ako nang murag misunod po ko ana pero wala may problema basta pwede manggalig ako para sa ako pwede gali tibuok pamilya gikan sa may kag-gobernador na basta ang makita nato maayo ang kuan ba maayo ang resulta po sa ilang paglingkod pwede man para sa ako. Yeah, because og maayo nga leader dali ra kayo ang one term nga 3 years. Pero og dautan nga leader taas kayong kalbaryo ang 3 years nga one term. Right, Mayor? Tinood. Okay. Yes, Ward Member Lee. Biyan sa nato ng pamulitika kay. Ikaw may kasugod. Remember, ikaw may kasugod. Nalimot mo na yung last term ng day ko. Hindi mo. Sige. Di, atong biyan sa ni politika, Mayor. Wa ba mo yung mga tourist? Ako mo yung chairman sa tourism dire sa Province. Wala ba mo yung mga tourist o potential nga tourist destination din sa La Libertad? Kaya sa una, katong pagsugod yung COVID, akong ikuan sa Tourism Provincial Tourism Council, na naigwapong atuan sa La Libertad, iwas COVID, kanang Il Paraiso, kanang Suba. Dayon, maay na, karon kay nanay tulay, gwapo. Dayon, murag na ba ito'y cave dia sa Santa Catalina, ba ito? Di ko anong lugar dia. Pero, gwapo ang Il Paraiso, i-develop na to, tungkol sa katinaw sa Suba, gani kap sa una, magbalik-balik, magamit sa una dia. Dayon, I don't know, kung sa may ika-offer o atong i-develop ng Il Paraiso, bahin sa mga turismo, barihan ni tabo sa kalungsod nga permiro tulog pa ng mga tao da pero karon gikas kadlawon tamas gabi wala tulog agi sa kadagan sa bisita. Okay. And then Vice Mayor Alvin Zamora. Parte sa tourism kuan yun nanay plano sa LGU gani ako nakoy plano pud nga gihuptan og ang amo lang ipaabot ang mahuman ang spillway
galing humana ang spillway, humana ang concreting. Dayon ang sunod karon nga gihimo ang riprap sa suba kay makankan man siya og magbaha kay tungod sa strong current. Ang plano pag humana na murag himo nga gamay nga boulevard, so makita nato nga ang mga maduminggo gali daghan nga ita, daghan yun nga ta katong sa wala pay pandemic, no? Oh, kana sa kilid sa suba. Oh, kana din na kay dayon sa ubos pod naapoy maayong kaliguan didto nga ilang gihinganan nga tinimbaan gani. Murag ang among giplano ang mga suba among i-develop kay hinoon katong giingon ni board nga langob cave murag wala pa wa mi kakuan adto basig sa laing kang lungsod adto nakatago board. Kalintan niya ba? Asa siya? Na may kay kini si kauban nato sa probinsya po, si Ike Gamalinda. Yung asawa taga La Libertad yun na. Tinood. Na sila gi-develop nga Highland Resort. Mountain resort. Mountain. Sikbit naman na diang lugar or lain nga location. Kuan straight na siya diya nga dalan La Victoria dayon ang kuan ang kilid ana kay pangpang man na iyang gimo nga hagdanan paingon sa suba nga sumpay aning El Paraiso. Mana siya. Okay. Kabahin na sa programa ni PNP Chief General Eliazar, katong ireklamo, kabarangayanihan, and the latest is katong Lingkod Bayan. Okay. Na-implement na ba ni nato diri sa La Libertad, Chief? Kay appeal na ba na sa inyong mga accomplishment pohon? So, regarding sa programa na to, sa reklamo, nasa concern na to nga pukal version na nga mudawat sa mga complain, no? Kay kuan man mag-isumbong mo, kuan man ano sa system sa previously kuan na siya 888 sa karon sa kuan ireklamo na siya. So dili lang na siya complaint puro ang ang content nga pwede nimo ipadala dito sa mong national office. Pwede po siya sa police assistance. Recently nangayo na to og police assistance sa iyang family nga naa diri Japanese nationals. Nasa sa World Bank then i-address niya yung reklamo dito sa national office regarding sa safety and security sa iyang pamilya while sa IOR. So gikita nato naka-provide ta og covert and overt security, naka-provide ta na diri sa mauswagon man na siya. So within sa IOR po nato. So kaya mura man puri capability nato sa to ang coverage nato sa to ang power sa tumukuan. So beyond that dili na ta magakuan, pero in case unay mga foreign national or mga reklamo mo cater ta automatic naman karon kung mo pero ang encourage po sa mga tao once nga magreklamo sila sa mo ang sa 888 or sa isumbong mo kung ang ilang concern with nara diri sa kuha nasa mong level pwede man nila diri sa kuha naman may hotline. So ngano pa man nga og nakareklamo sa bahin sa kong kapulisan or sa mga kuha na to dire pasinday og pwede na to mga kuha dire total kung reklamo ka dito sa isumbong mo dire man na padong nako gihapon ako may magkuha na validate so akong encourage sila nga adto mo sa kong opisina na po hotline number sa mong opisina tawagi ko ninyo kay basin day og makaya ra nako nga adto pa man dito nga basig ma-explain na nako nimo or makita ra nako makaya ra nako ang imong problema. So ingon ana ang ato ang gipasabot pod sa ato ang mga barangay engagement nato inana nga akong gipasabot nila. Mga gagmayng problema sa barangay nga nagkinahanglan og intervention barangay level ra di na kinahanglan nga mauri pa sa pulis sa barangay kung kaya sa barangay di nato padakon kung kaya nga isitol nato sa barangay kay kami sa pulis dili na may mukiter ng settlement kay ang pulis magod dili na sa korte. Correct. Mas maayo pa ang barangay nga mo settle sa mga dispute. Kaya sa pulis, ang trabaho sa pulis, mag-prosecute agad. Mari ka sa pulis,
amo naging kang pailan og kaso kundi mo magkasinabot sa barangay. Inana ang proseso. Pero amo pag ginang gidaginot nga kung maari ka sa barangay mo reklamo ka, amo pag ipangita sa police ngo sa station among reklamo nga ipatawag pag mo for the last minute kung pasig pwede pagid mo masitol. Then og pwede mo masitol magkasinabot na mo ibalik na pud mo sa barangay para sa settlement yun. Unsa Kung inyong bakit crime nakaso? incidents diri ang highest ninyo unsa man? Petty crimes unsa ba? Ang kuha na to dire ang kuha na to kining kining mga bawsi ra. Okay, violence against women and children. Oh. Daghan may battered wife diri? Battered husband. Dili po na siya gyud nga ikuan minimal ra pug kayo ang kaso nga kuan kay na put sa ato ang record na to sa 2021 ha? Ang crime incident na to nara sa Siam kabo. Okay. Karon asukan ang crime volume na to ron gikan January hangtod karon kuana pulo. So wala pud tay under investigation nga kaso. Tanan nasitol, tanan na file na to ang kaso. So wala tay pending nga under investigation. Buot pasabot na identify na to ang suspect na file na Yes, to ang kaso. napaila na. Muna ang kuha na to sa sitwasyon ron diri kay gamay ra man gud ang libertad. Correct. Oh? And mga Usa pislabing sa challenge po na ako dahil akong ipaabot kining kayo. kining wanted person na to. Oh, Kining 10 most wanted person na diri to. sa Libertad na Oh, may nata na. pulo ka buok. Dugay nagikayo po na ang tanan nga ang uban nga kaso ana is previous kuan pa na siya. Unsa kay na mga kaso nila? Ang anong nawan previous sila? election related incident. Okay. Nga mismo ang case folder nga kung gipangita dili na po nako makitaan. Gitaguan. Asa na ang case folder? Then unsa man nako pag start sa investigation nga ang akong kuan unta kung kinsay complainant or kinsay parente sa mga suspect mo na atong i-trace para makita nato. Pero na may gi-work out nga mo ang most wanted na mo na napatabang po ko ni Mayor basin nga kuan na to basin ma-convince na to ipasurrender na to siya para ang complainant manggon among gipang-add ang complainant nga unya na sila mo decide kung makiksitol once niya mo surrender ang suspect. Suspect, okay. Muna kong encourage Can you say election related? What is that? Murder? Mga... murder. Okay. Katong mga sa una, mga previous yung mga incident. Wala dyan kita. Di na Pero po nato resident sila makita. diri? Ha? Residents? Dili po na sila diri nagkuan. Di mo sumpay na ko na. Ito sila sa una. Dit, no? Okay, yeah, Bird. Kaya ako lang i-remind sa PNP itong nitabo sa Katipunan. Si Balhalya. Hinoon, kalau sa Diyos, buhi raman siya. Karabuya. Pero murag na mabuta ra gaway. Balo man ka sang COP na to ana. Careful lang gid mo ana pag-serve sa Warrant of arrest. warrant o mga summons, etc. Kay natibaw ining mga main sa kriminal. Kato, kumpiyansa ra gyud kayo siya na serve siya summons o arrest warrant ba to? Ipabutan og shotgun. Dayon gilabaya granada. May gani kay mga bulita say na kuan sa naong Pero injury, gyapon. pero murag di nabuta dagway. I don't know unsa inautunta nga maulian siya. So kuan na i-remind ni labi na sa mga bukid-bukid. Kaya mo masayod sa konsekwensya sa ilang himuon niya puon. Kay sa bukid basta na arrest warrant pud binahadlukan na kay naslana. Lagi. Labi na makita na giniporme nga mo serve. Kulba na. Hindi na tumibaw ang hunahuna sa tao para nitabo dito sa barangay nalimutan ko dahil sa Katipunan. Oo. Okay. About ka ng mga illegal nga mga firearms, dayon ka tong mga wala ma-surrender kay wala ma-register, di ba? So, palihog daw di kay kinahanglan tag data ana kaya part na sa inyong accomplishment. With regards to loose firearms, no? Natay gihimo nga programa na nga i-sustain nato kining uplan katok. Ang uplan katok atong implement nato tong uplan katok pa sa mga loose firearms katong unrenewed firearms. Ang unrenewed firearms nakita na ko diri nga daghang natay data nga mga unrenewed firearms, no. Previously man gud katong ang municipality pwede sila maka-purchase og firearms nakapangalan sa munisipyo. So, pag-assume na, pagka wala na nila sa posisyon,
diha na ta nagka-problema ron. Kay ang nakapangalan sa firearms holder ang munisipyo man, then og dila ang barangay pod. So dili na nato kuan kay nangawala naman pod sila. No, gi-declare nila nangawala. Ang justification na pod diha ta magproblema kay di man nato di man nato pwede nga mingon nga firearms holder ko nawala kay gikawat or akong gibaligya. So dili man ko magtuo na so mo-provide ka nako og affidavit of loss or any document mo support sa mga allegation. So ang gikuan na mo ang mga loose firearms kini mga homemade among gi-encourage nga ipasurrender natay na pasurrender sa kuan na to mga kuan na sila kabuok na from January to date sa mga 5 kabuk firearms nga na-surrender. Usa ka licensed firearm pero Para renew. kuanan kanang expired na. So i-deposit na sa temporarily sa tong station. With regard sa katong mga firearms nga katong nakapangalan sa munisipyo, i-work out na mo na ron ug unsaon na to pag-trace. So muna akong challenge pod no napatabang nako sa atong ilyo kung unsaon na to or katong previous nga naka-ikuan na ato ba silang pailan og legal action para makuha na to ang saka kuha na to ang ato ang pangitang sulbaran ana. Okay, last question before we wind up our program. 2 hours is long enough kung wala tayo daghang mga discussions, no, Mayor? So, wala panahon na dayon. So, last question ngadto kang Mayor Romeo Mejias and Vice Mayor Alvin Zamora. Ang question para ninyo duha, what do you think will be your lasting legacy as third-termer nga public official diri sa La Libertad, and you can be proud of nga i-turn over sa musunod ninyo nga lideres kinsa manggaling siya nga musunod ninyo. We'll start off with Vice Mayor Alvin Zamora. Parehas mo ni Mayor nga last term na. So kabayan sa akong pagka-busy Mayor, igo na para nako nga nakaserbisyo ko tulo ka termino. Dayon akon lang panginaot sa makasunod nga magapadayon ang hanay nga pagdumala sa lungsod ug makita pud ang daghan nga mga development sama sa nakita karon pagdumala pud sa ato ang mayor. Okay, Mayor, your lasting legacy and what do you think of kinsa may mo puli manggaling nimo? Isip last termer, bali ako dili ko kaming vice sa among administrasyon dili ni maulaw sa katawhan sumala sa among pagpangampanya nga among himon ang mga kaayuhan o kaswagan sa La Libertad. So makita nato pinaagi pod ni gobernador nga yatag og mga project diri no sama sa dalan provincial road man na funded na sa provincial government. Kining among munisipyo nga mao gyud ni atong ikapanghambog pud kay gani dili ni wala ni loan kanang amo ra ning tigom-tigom out sa 20%. Nahumani mga 5 years. So every year 4 years. Every year amo ning tiguman og 5 million. So naingon ani dayon naapoy gihatag sa provincial government mao na nga naay mga ang mga lamisa din na aircon, mga bag-o gina tanan. Wala mi gidala nga karaan sa among karaan nga munisipyo. Ug ang kadalanan po diri sa mga barangay makita nato nga nasugda na pod og simento gani kanang mga nangahuma na nga kabarangayan na po'y gihatag ni Gob nga tag 1 kilometer karong tuiga. So makaingon ta nga bisang gali sa mga lagyo nga barangay dili na gyud kayo lisod adtoon ikumpara gyud sa una kani kaning La Libertad og didto sa Kuan Highway lisod yung kaya na murag sa una mobiyahe siguro ka na halos na mo 1 hour kay malubong pa ng imong sakyanan. Gani ang kapulisan og i-assign og La Libertad moingon na sila nganong gi-exile mi sa La Libertad
Karon. karon baka ingon na sila nga sa La Libertad mi pakuan. Pasain kay walay kriminalidad kanang minus gyud ang Krimen. krimen. Okay. Dayon maayo na ang dalan. Okay. Thank you so much, no, Mayor Romeo Mejias. Mutana ta, last sa atong Chief of Police sa La Libertad Municipal Police Station, First Lieutenant Larry Tumanda. Last question. Tinuod na nga gusto ka magpa-assign rin sa La Libertad kay minus of crimen. Walay challenges? You don't want that? So, kining na libertad pang retire gid tani, no? Pwede na tag din ta mag-retire. Pero sa akong pangindaron din di pa ko mag-retire ug dire lang gid ko pod kay dugay-dugay pa man. Usa sa challenges sa ka chief of police din sa libertad. Tungod siyang kagamay, ka-peaceful niya, dire na punta sa operational accomplishment. May pinaka problema sa chief of police. Wala kay operational accomplishment. Wow. Oh, which is not dili po na siya nimo pwede nga edi kuan nimo nga wala lang gid po kay operational accomplishment nga tungod ka peaceful lang imong lungsod. Wow. So big challenge kayo kay alang man pud og wala gyud din ato ang lungsod, no? Magkabalo man gyud po ng mga tao tungod sa kagamay ra pod sa population. Oh. Palitan karon nakadakop ko og illegal gambling. Oh. Karong bulana. Oh. So mangundang naman gitong uban kay 30 mil po ng piyansa. Oo. Dayon ang naka-spoil po na ning mga tao dire kay kini si Mayor maayong tao manggod pod. Di man pod siya manghilabot sa mga trabaho, mayon sa nga pensaan lang pod ni Mayor, no. Bisan yang kontra pensaan man pod ni Mayor. No. Napod may nadakpan dire nga giluba. Niadto ni Mayor ang biktima agkatupon nga nakaluba, nagpatabang pod gihapon ni Mayor. So inana lang yun ang tuwang kwan dire. So wala challenge ka? Ang big challenge nako kay marilipot na ning chief of police, so, wala kay operational accomplishment din mo makopa ang kuan, so di po ko magdugay dire. Wala po ang challenge na to. So paling kamot ni naraman gid po tay mga operational accomplishment other sa mga kuan kani sa mga wanted person na to. Muna the big challenge na to. Dili lang sa peaceful ng barangay, wala nang gud po tay illegal drugs. So aside po na daghan man po may mga programa mga operational and administrative. Okay. So muna amo ang gi Okay. kuan nga ako lang gi pasalig po sa to ang local government yun nga dili po ko mag-interest nga magbinuang ko siyang lungsod tungod kay ang akong na-assign ko dire for service reputation. So mahawa ko dire nga wala marilib ko kung ako person I take it, no. Na-assign ako bisag asa, na-assign ko ugsor na ikakuan ako ning station nga na-assignan ika-upat. So muna live sa usa ka police sa ug mga officer ka bisag asa ka ma-assign. Okay. So admitted na. Okay. Thank you so much. Wala na kita panahon, no? Mangayo na lang taog ko ano, si Konsyal na lang, Konsyal Adamson Sumaoy. Parting words and statements and then please, briefly lang. Parting words. Briefly lang, wala tayong panahon. Okay, kano lang, si Chair. Sige, go. Okay, dead air ta. Lolo. Salamat kayo no sa kapihan sa Dipolog sa inyong mensahe nga niya dire nasabtan pod sa atong mayor, sa vice ug sa atong hipi ug sa tanan nga dire ug salamat kayo sa kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Chair Patagok, please. Daghang salamat sa kapihan sa Dipolog nga niabot gid mo diri. Og salamat sa ato ang kapulisan og sa ato ang mayor. Sa tanan nga niya diri, daghang kaayong salamat. Okay. Parting words, Vice Mayor Alvin Zamora. On. Pagbuos din ato ang kapihan sa Dipolog ug sa tanan nga niya karon dinhi daghang salamat. Okay. Mayor Romeo Mejias, please. Nagpasalamat ako sa inyong pag-ani diri para matuki og unsay mga kalambuan diri ug unsay mga problema sa La Libertad og salamat sab kay sa duha ka oras tahimo akong artista. Okay. Thank you so much. Lieutenant Larry Tumanda, please. Daddy, parting words. So
Dali kay maputlan to. Wala na. Dali Salamat kayo sa kapihan sa Dipolog na pag-ari ninyo. Murag akong paghinambog ninyo ning amuang accommodation, no? Presensya na mo kung unsay naana mo mura po mo ang kuan ninyo. So salamat kayo nga napadungog sa akong mga nakadungog sa itong mga katauhan ron nga naminaw ang mga programa o mga accomplishment diri sa La Libertad Municipal Police Station. Thank you so much, Board Member Ronilio Boyli, General Manager Alimarlo Dagpin, Edgar Soronda, Michelle Bala Montidi Ramos, and of course, ang mga opisyalis no, under ni Lieutenant Larry Tumanda, dayon ang ato ang mga crew diri sa ato ang kapihan sa Dipolog, Jando, Dexter Pahente, Silbert Atletico Donduyano, tapos si Ariel tumong atong PCDM sa Zamboanga, Sibugay PCA. Ako na i-greet da ito si Lieutenant Colonel Charis Yabo, tapos si Lieutenant Colonel Jonathan Yabo, and of course si Colonel Provincial Director Giovanni Hyacint Calyaw. Kay dito ta karong Sunday pohon, no? Sa ZNPPO compound, siya may atong mahimong bisita atong dabu-dabuhan na po pangutana. And of course, thank you so much for nga to kang Konsyal Ricky Cuenca, no? Kay ato tong na kuan po dire ganina sa ato ang kapihan sa hapon di ay. So wala na, no? To God be all the glory. Thank you Lord for the gift of life nga imong gihatag kanamo ilabi na diri sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan og Emmanuel Pahinti sa muti ako irmano. Good morning and thank you so much. Kini si Edward 22 yung regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.